Mga boss, si Elisan Fernando po ito, ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Kabilang sa unang 100 bill na na-file sa Kongreso ay yung panukalang batas natin na House Bill number 96 at House Bill number 97. Ito yung Sick Leave and Vacation Leave Act at yung Resignation Pay Act. Explain ko lang sa inyo mga boss kung ano ba yung laman ng mga panukalang batas natin na House Bills number 96 at 97. Sa House Bill number 96 o yung Sick Leave and Vacation Leave Act, plano natin na amyendahan ang Article 95 ng Labor Code. Sa Labor Code kasi natin mga boss, wala naman kasi talagang nakasulat na sick leave at vacation leave. Company prerogative yan o kung ibibigay yan ng kumpanya sa kanyang mga manggagawa. O kung yung mga manggagawa ay merong union sa pinagtatrabahuhan nila. Ang nakasulat lang sa Labor Code natin mga boss ay yung tinatawag na Service Incentive Leave. At magiging entitled lang ang isang manggagawa sa 5 days SIL with pay kapag siya ay nakapag-render na ng 1 taon sa kanyang kumpanya o kung saan siya nagtatrabaho. Ngayon, gusto nating baguhin yan mga boss sa ating panukala na House Bill number 96. Lahat ng mga manggagawa, regardless of their employment status, keso regular, kontraktual o casual, basta sila ay nakapag-render na ng 1 year continuous service sa kanilang kumpanya o kung saan sila nagtatrabaho, dapat entitled sila sa 10 o 10 na paid sick leave at 10 paid vacation leave. Ngayon, sabihin natin halimbawa sa isang kumpanya, meron naman talaga silang sick leave at vacation leave at mas marami pa na binibigay, di well and good, pero hindi nangangahulugan na kung sakaling maging batas itong ating panukala, babawasan ng mga kumpanya yung binibigay na nila na sick leave at vacation leave doon sa kanilang mga manggagawa. Ngayon, baka may mga mag-alala na mga micro-enterprises o mga maliitan na negosyo na nag-e-employ ng 10 manggagawa pababa, naglagay naman tayo ng safety net o proteksyon. Natitignan muna ng Department of Labor and Employment yung financial capability ng mga maliitang negosyo. At kung sakali na meron silang kapasidad na magbigay ng sick leave at vacation leave, dapat hindi to bababa sa 5 sick leave and vacation leave combined sa isang buong taon. Ito ay pagtitiyak na yung parehas na negosyo na mga maliitan o micro-enterprises, pati na yung mga manggagawa na nagtatrabaho dito ay protektado ng batas. Itong panukala natin na Sick Leave and Vacation Leave Act, mga boss, ay dagdag proteksyon sa ating mga manggagawa. Nabugbog na nga ang katawan sa pagtatrabaho, madadagdagan pa ng pagod dahil sa pagkukommute, at meron pang stress dahil sa hirap ng buhay para pagkasahin lang yung kinikita sa isang buong araw. Sa pamamagitan nito, kapag umabot sa mga punto o mga araw na talagang bibigay yung ating resistensya at magkakaroon tayo ng sakit, hindi na aalalahanin pa ng mga manggagawa na no work, no pay. Kasi meron siyang inaasahan na 10 garantisado na sick leave. At mabibigyan din ito ng pagkakataon yung ating mga manggagawa na makapag-relax, makapagpahinga, at maglaan ng mas maraming oras para sa kanilang pamilya dahil meron ding garantisado na 10 araw o 10 paid vacation leave. Patungkol naman sa House Bill number 97 o yung Resignation Pay Act, plano natin mga boss na amyendahan yung Article 300 ng Labor Code of the Philippines para magkaroon ng resignation pay doon sa mga manggagawa na magfa-file ng kanilang voluntary resignation. Alam nyo kasi mga boss, kahit 20, 30, 40 years ka na nagtatrabaho sa isang kumpanya, kung ginusto mo na mag-resign at magpahinga na dahil sa haba na ng pagtatrabaho mo dyan sa kumpanya, wala kang makukuha na resignation pay. Kasi ang meron lang doon sa ating labor code ay yung retirement pay at yung separation pay. Kaya dito sa ating panukala mga boss, ay gusto nating magkaroon ng resignation pay ang lahat ng mga manggagawa sa pribadong sektor, regardless of their employment status, keso sila ay regular, kontraktual o casual. At magiging entitled ang mga manggagawa sa resignation pay kapag sila ay pasok sa kahit ano na mga justifiable grounds na nakikita nyo dito sa inyong screen. Tandaan natin mga boss na dahil sa ating pagbabanat ng buto, pagsasakripisyo at pagtatrabaho, umaandar at tumatakbo ang ating bansa. Kaya deserve ng mga manggagawang Pilipino ang resignation pay, sick leave at vacation leave. Kaya samahan nyo ako mga boss na panalo ang laban nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino doon sa loob ng Kongreso. Tara na, kamanggagawa!